Ang gabi kung kailan natagpuan ko ang aking 8 taong gulang na anak na si Tess, na walang malay sa sahig habang ang aking asawa ay nakatayo lang at malamig na nakatitig. Ang hiya at takot na iyon halos pumatay sa akin. Sa loob ng maraming taon, ginawa ko ang lahat bilang haligi ng tahanan. Nagpakapagod ako sa trabaho, nagpundar ng milyon-milyong piso para lang maibigay ang magandang buhay sa pamilya. Ngunit para sa aking asawa, ako ay walang kwenta, walang utang na loob. Akala niya wala akong alam. Akala niya magiging madali lang para sa kanya na lokohin ako. Ngunit hindi niya alam may hawak akong lihim na ebidensya. Ang aking trump card. Hindi ako mananatiling tahimik. Bawiin ko ang lahat. Bawiin ko ang aming dangal at bibigyan ko siya ng leksyon na hindi niya kailanman malilimutan. Kung nakaranas ka na ring mataksila ng sarili mong pamilya, paki-like at share ang video na ito. Kwentuhan mo ako sa comments. Saan ka nanonood ngayon? Nais kong marinig ang iyong kwento. Kabanata 1. Ang hindi inaasahang pag-uwi at ang panaginip na naging bangungot. May mga gabi sa buhay ng isang tao na hindi mo kailanman malilimutan. Mga gabi na parang hinahati ang buhay mo sa dalawa. Ang buhay mo bago mangyari ang lahat at ang buhay mo pagkatapos nito. Para sa akin, ang gabing iyon ay ang Huwebes ng gabi, noong nagpasya akong umuwi ng maaga mula sa aking lakad sa Cebu. Ako si Kevin Mercado, 41 taong gulang. Ang trabaho ko ay makipagnegosasyon para sa mga malalaking kumpanya, mga kasunduan na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Sa loob ng 15 taon, sinanay ko ang aking sarili na maging mabilis makaramdam, mabilis magbasa ng tao. Sa isang tingin pa lang sa harap ng hapag ng negosasyon, alam ko na kung may itinatago ang taong kausap ko. Ngunit noong gabing iyon, habang nakaluhod ako sa malamig na sahig ng aming bahay sa Quezon City, nare-realize ko ang isang napakasakit na katotohanan. Napakagaling ko sa aking trabaho. Pero naging napakalagim na bulag ako sa mismong loob ng sarili kong tahanan. Dapat ay linggo pa ako babalik mula sa Cebu. Ngunit natapos ng maaga ang aming mga pagpupulong. Naalala ko pa, napakasaya ko noong pinalitan ko ang aking tiket sa eroplano. Gusto kong sorpresahin ang aking 8 taong gulang na anak na si Tess. Ang aking maliit na Tess. Siya ang buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nagpapakapagod sa araw-araw. Tess. Bumili pa ako ng paborito niyang kakanin mula sa Cebu. Inisip ko kung paano tatakbo ang kaniyang maliliit na paa patungo sa pinto habang sumisigaw ng, "Daddy! Dumating ka na!" Pero walang sumalubong sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng aming bahay. Tahimik, napakatahimik. Ibinaba ko ang aking bag sa tabi ng hagdan. At doon, sa may gitna ng hall, nakita ko siya. Nakalubog ang mukha ni Tess sa sahig. Ang kaniyang maliit na bag sa paaralan ay nakakalat sa tabi ng hagdan. Ang kaniyang sapatos sa kanang paa ay natanggal. Ang kaniyang kanang kamay ay nakatupi sa ilalim ng kaniyang dibdib. Sa isang nakakatakot na sandali, hindi ko masabi kung humihinga pa ba siya. Napatigil ako. Huminto ang ikot ng mundo ko. Tess! Nalaglag ang hawak kong gamit. Tumakbo ako patungo sa kanya. Lumuhod ako sa tabi niya. Ang puso ko ay kumakaba ng napakasakit. Tess, anak, magsalita ka. Hindi siya gumalaw. Walang kahit anong kibo. Dahan-dahan ko siyang inikot papunta sa kaniyang tagiliran. At doon ko nakita ang kaniyang mukha. Napakaputla. Parang walang natitirang dugo sa kaniyang mga pisngi. Ang kaniyang mga labi ay bahagyang nakabukas. Tess, sweetheart, dumilat ka. Si Daddy ito. Walang sagot. Inilapit ko ang aking tainga sa kanyang dibdib. At doon, nakarinig ako ng napakabagal at napakanipis na paghinga. Humihinga pa siya. Diyos ko, humihinga pa ang anak ko. Pero napakahina. At sa gitna ng aking takot, nakarinig ako ng tunog mula sa kusina. Tunog ng basong itinatagay sa ibabaw ng mesa. Lumingon ako. Sa may pintuan ng kusina, nakatayo ang aking ikalawang asawa na si Zenaida. Nakasuot siya ng kaniyang damit na pampawis. Nakatayo lang siya doon. May hawak na baso ng tubig at ang kaniyang mukha. Napakalamig, napakatahimik.
Walang gulat, walang takot, walang alala. Iyon ang mas lalong nagpadagundong sa dibdib ko. Ang lamig ng kaniyang mga mata habang nakatitig sa aming mag-anak ay mas nakakatakot pa kaysa sa katotohanang walang malay ang aking anak. Ano ang nangyari? Sigaw ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit at takot. Zenaida lang ang pangalan niya, pero sa mga sandaling iyon, mukha siyang isang taong hindi ko kilala. Huminga siya ng malalim. Isang mahabang buntong hininga ng pagkainip. Maayos lang siya, Kevin. Malamig niyang sinabi. Maayos? Napasigaw ako. Tingnan mo siya, walang malay ang anak ko. Uminom si Zenaida mula sa kanyang baso. Nag-iinarte lang iyan. Nag-away kami kanina. Nagwala siya. Ganyan talaga niyan kapag hindi na ibibigay ang gusto. Napatitig ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. Nag-iinarte? Ang isang 8 taong gulang na bata ay hindi nawawalan ng malay dahil lang nag-iinarte siya. Ang aking anak na si Tess ay hindi ganiyang bata. Si Tess ay tahimik, mahinhin. Isang bata na nagpapasalamat sa bawat maliit na bagay. Isang bata na humihingi ng tawad kahit hindi naman niya kasalanan. Kinuha ko agad ang aking telepono mula sa aking bulsa. Pindot, mabilis na pindot, 9, 1. Habang naghihintay ako na sumagot ang linya, dahan-dahang lumapit si Zenaida. Hindi man lang mabilis ang kaniyang lakad. Parang naglalakad lang siya sa parke. Kevin, wag mo namang palakihin ang bagay na wala namang kwenta, sabi niya. Ang pananalita na iyon. Wag palakihin ang bagay na wala namang kwenta. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Para silang mga pako na itinutulak sa loob ng aking ulo. Sumagot ang operator ng siyam, isa-isa. May emergency po. Ang anak ko, 8 taong gulang. Hindi siya gumagalaw. Nawalan siya ng malay sa bahay namin sa Quezon City. Nagsalita ang operator. Sinabihan ako na manatiling kalmado. Sinabihan ako na suriin ang paghinga ni Tess habang pabalik-balik ang mga ambulansya. Habang nakikipag-usap ako sa operator, nagsimulang magpalakad-lakad si Zenaida sa likod ko. Ang kaniyang mga hakbang ay may tunog ng pagkainip. Mula pa kanina, pagdating niya galing paaralan. Pagod na siya, sabi ni Zenaida habang nakatingin sa akin. Pagkatapos, nagalit siya dahil kinuha ko ang kaniyang tablet. Doon na siya nagwala. Inilayo ko ang telepono sa aking tainga ng ilang pulgada. Gaano na siya katagal na nakahiga rito sa sahig? Nagkibit balikat si Zenaida. Ewan ko, siguro 10 minuto? 10 minuto? Napatingin ako sa kanya ng matalim. 10 minuto siyang nakahiga rito at wala ka man lang tinawag na tulong? Dahil alam kong ginagawa niya lang yan para makuha ang atensyon mo, sagot niya. May halong inis sa kaniyang boses. Hindi ko na siya sinagot. Bumalik ako sa pag-aalaga sa aking anak. Hinalikan ko ang kaniyang noo, malamig. Napakalamig ng kaniyang balat. Hindi ito ang lamig ng taong galing sa labas. Ito ay ang lamig ng katawan na tila bumabagsak ang sistema. Ano ang kinain niya ngayong araw? Tanong ko. Pangkaraniwang pagkain lang, mabilis na sagot ni Zenaida. Uminom ba siya ng gamot? May nakuha ba siya sa cabinet? Doon, sa tanong na iyon. Biglang tumigas ang mukha ni Zenaida. Ang kaniyang mga mata ay sumingkit. Bakit mo naman itinatanong yan? Tanong niya pabalik. Ang boses niya ay naging mabilis, depensibo. Dahil walang malay ang anak ko, sigaw ko sa kaniya. Normal ba sa'yo na ang isang bata ay bigla na lang mawawalan ng malay ng walang dahilan? Bago pa siya makasagot, narinig na namin ang malakas na wangwang ng ambulansya mula sa labas ng aming kalsada. Ang pulang ilaw ay gumagapang na sa aming mga bintana. Bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 lalaking tagapagligtas. May dala silang mga malalaking gamit. Ang mas nakatatandang paramedic ay mabilis na lumuhod sa tabi ni Tess. May name tag siya sa kaniyang dibdib. Reyes. Oxygen. Sukatin ang presyon ng dugo. Tingnan ang pulse rate. Mabilis niyang utos sa kaniyang kasama. Tumingin sa akin si Reyes. Ano ang nangyari, sir? Pauwi ko lang po galing Cebu, paliwanag ko. Ang boses ko ay nanginginig pa rin. Nadatnan ko na lang siyang nakahiga rito sa sahig. Hindi siya nagre-responde.
Nagsimula ang mabilis na mga tanong mula kay Reyes. May umiiral ba siyang sakit? Wala po. May mga alerhiya ba siya? Wala po kaming alam na alerhiya niya. May iniinom ba siyang gamot sa kasalukuyan? Bago ako makasagot, sumingit si Zenaida. Wala. Ngunit pagkatapos ng isang segundo, nagbago ang sinabi ni Zenaida. Minsan umiinom siya ng gamot sa alerhiya. Tumingin si Reyes kay Zenaida. Anong uri ng gamot sa alerhiya, ma'am? Yung mga nabibili lang sa botika, yung pangkaraniwan. Gaano marami ang nainom niya ngayong araw? Nag-atubili si Zenaida. Tumingin siya sa gilid. Hindi ko alam. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago sa mukha ng paramedic na si Reyes. Hindi siya agad nagsalita. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kaniyang tingin kay Tess. Pagkatapos, inikot niya ang kaniyang tingin sa buong paligid ng aming hall. Tumingin siya sa hagdanan. Tumingin siya sa pintuan ng kusina. At sa huli, ibinalik niya ang kaniyang tingin sa akin. Pinagmasdan niya ang aking mukha. May lalim ang kaniyang pagtitig. Sir, dito ka ba nakatira? Tanong niya. Opo, bahay ko po ito. Ikaw ang kaniyang ama? Opo, ako ang tatay niya. Ako si Kevin Mercado. Pinagmasdan ulit ako ni Reyes ng ilan pang segundo. Parang may inaalala siya. Parang may kinokumpara siya sa kaniyang isip. Nagkita na ba tayo bago ito, Mr. Mercado? Tanong niya. Kumunot ang noo ko. Hindi pa po. Ngayon lang po tayo nagkita. Tumingin ulit si Reyes kay Tess. Pagkatapos, pabalik sa akin. Sigurado ka ba? Ang aking tiyan ay nagbuhol. May isang masamang pakiramdam na biglang lumitaw sa loob ko. Isang uri ng takot na hindi ko pa nararamdaman kailanman. Sigurado po ako, sabi ko. Hindi pa tayo nagkikita. Inihanda ng kaniyang kasama ang stretcher. Isasakay na si Tess. Lumapit sa akin si Reyes. Iniyuko niya ang kaniyang ulo at inihina ang kaniyang boses. Isang boses na hindi maririnig ng ibang tao sa silid. Mr. Mercado, madalas ka bang umalis ng bahay nitong mga nakaraang buwan? Nasa Cebu ako mula pa noong Lunes, sagot ko, dahil sa trabaho. Liwinang niya ang kaniyang tingin kay Zenaida. Nakatayo si Zenaida sa malapit, ngunit huminto na siya sa paglalakad. Nakatitig siya sa amin. Bakit mo itinatanong yan? Tanong ko kay Reyes. Hindi agad sumagot ang paramedic. Tumingin siya sa kaniyang kasama na maingat na inilalagay si Tess sa ibabaw ng stretcher. Ayusin muna natin ang kalagayan ng anak mo, Mr. Mercado. Mahina niyang sinabi. Kailangan natin siyang maidala agad sa ospital. Binuhat nila ang stretcher patungo sa labas. Habang dinala nila ang aking anak, nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kaniyang mga talukap ng mata. Subalit hindi pa rin siya dumidilat. Ang kaniyang maliit na kamay ay nakalawit sa gilid ng higaan. Sumunod ako sa kanila, ngunit bago ako makalabas ng pinto, hinawakan ni Zenaida ang aking braso. Magmamaneho na lang ako ng hiwalay, sabi ni Zenaida. Tumingin ako sa kanya. Bakit? Sumabay ka na sa amin sa ambulansya. Kailangan ko pang magpalit ng damit, sagot niya. Tumingin ako sa aking anak na nawawalan ng malay na isinasakay sa likod ng ambulansya. Pagkatapos, tumingin ako sa aking asawa na ang alalahanin sa mga sandaling iyon ay ang magpalit ng damit. Ang lamig ng kaniyang boses ay parang kutsilyo na sumaksak sa akin. Gawin mo kung ano ang gusto mo, sabi ko sa kaniya. Inalis ko ang kaniyang kamay sa aking braso. Nang makalabas ako ng bahay, bago ako umakyat sa likod ng ambulansya, hinarang ako ni Reyes. Mr. Mercado, mahinang tawag niya, may kailangan lang akong itanong sa iyo ng pribado. Nakatayo pa rin si Zenaida sa loob ng pintuan ng bahay. Nakatingin sa amin mula sa malayo. Ano yon? Tanong ko. Tumingin si Reyes sa pinto ng bahay, pagkatapos ay bumalik sa akin. Sinabi mo na hindi mo pa ako nakikita kailanman. Oo, hindi pa. Dahan-dahang umiling si Reyes. Maaaring hindi mo pa ako nakikita, Mr. Mercado. Tumingin siya sa loob ng ambulansya kung saan inaayos ng kaniyang kasama ang oxygen mask para kay Tess. Pero ako, nakapasok na ako sa loob ng bahay mo. Ang dibdib ko ay sumikip. Ang hangin sa aking mga baga ay parang nawala. Kailan?
Tanong ko. Ang boses ko ay halos isang bulong na lang. Ang sagot na ibinigay sa akin ng paramedic na yon. Ang mga salitang lumabas sa kaniyang bibig ay ang magpapabago sa lahat ng bagay na pinaniwalaan ko tungkol sa aking pamilya. 6 na buwan ang nakakaraan, sabi ni Reyes. Ang anak mo, walang malay din siya noong gabing iyon. Narito ang buong nilalaman ng Kabanata 2 at Kabanata 3 na isinalaysay sa wikang Tagalog under Filipino. Ang estilo ng pagkukwento ay isinulat ng napakagandang pakinggan para sa mga nakatatandang audience, 65 taong gulang pataas, gamit ang payak, tapat at madamdaming mga salita. Ang mga pangungusap ay maikli at may tamang bantas, mga tuldok, kuwit at tuldok-tuldok, upang lumikha ng likas na hinto at maindayog na boses para sa Audio AI TTS A4 line. Ang currency ay naisalin na sa Philippine Peso, P, at ang bansa ay nakabatay sa kultura at mga lokasyon sa Pilipinas, Davao, Cebu, Iloilo, Cagayan de Oro at St. Luke's Medical Center. Chapter 2 and 3 Filipino TXT Open, Kabanata 2. Ang paglitaw ng paramedic at ang lihim nung nakaraang 6 na buwan gabi na noong dumating ang ambulansya. Ang tunog ng wangwang na mula sa malayo ay unti-unting lumalakas. Sa tahimik na kalye ng aming barangay, ang bawat paghihip ng hangin ay tila may dalang kababaan ng loob. Dala ng mga ilaw ng sasakyan ng kulay pulang liwanag na nagpaulit-ulit sa mga dingding ng aming bahay. Sa loob ng silid, nakahiga si Lola Tess. Ang kanyang mukha ay napakaputla. Ang kanyang paghinga ay napakababaw. Tila bawat paghangin niya ay isang malaking pakikipaglaban. Si Kevin, ang aking anak, ay nakatayo sa tabi ng kama. Hawak niya ang malamig na kamay ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa kabilang banda naman, si Zenaida, ang kanyang asawa, ay nakatayo malapit sa pinto. Nakatitig lang siya. Walang kaimik-imik. Walang kahit isang luha sa kanyang mga mata. Pumasok ang 2 paramedic, dala ang kanilang mga kagamitan. Ang isa sa kanila, isang lalaking may katamtamang taas at may seryosong mukha, ay si Paramedic Reyes. Agad na lumapit si Reyes kay Lola Tess. Tiningnan niya ang kanyang presyon. Tiningnan ang kanyang mga mata gamit ang maliit na ilaw. Sanay na sanay ang kanyang mga galaw. Ngunit noong inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa paligid ng silid, may pumasok na ibang ekspresyon sa kanyang mukha. Parang may naalaala siya. Tumingin si Reyes sa pader. Tumingin sa mga larawan ng pamilya na nakasabit. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Kevin. Kayo po ba ang anak niya? Tanong ni Reyes. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may kaunting pagtataka. Opo, sagot ni Kevin. Ako po si Kevin. Kakauwi ko lang po mula sa aking biyahe sa trabaho sa Davao. Pagdating ko po rito, ganito na ang sitwasyon ng nanay ko. Kumunot ang noo ni Reyes. Tumingin siya kay Zenaida na biglang yumuko at iniwas ang kanyang paningin. Davao? Ulit ni Reyes. Ilang araw ka bang nawala? 4 na araw po, sagot ni Kevin. Nasa Davao ako para sa isang seminar ng kumpanya. Muling tumingin si Reyes sa mukha ni Lola Tess. Tumangutango siya, ngunit halatang may malalim siyang iniisip. May gustong sabihin ng paramedic, ngunit pinigil niya muna ang kanyang sarili. Minabuti ng mga paramedic na ilagay agad si Lola Tess sa stretcher. Kailangan siyang dalhin sa ospital ng mabilis. Habang inilalabas nila si Lola Tess sa pintuan ng bahay, mabilis na sumunod si Kevin. Sa labas, malamig ang simoy ng hangin ng gabi. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula na ring lumabas ng kanilang mga bahay, nag-aabang at nag-aalala sa kung anong nangyayari. Habang iniaakyat ang stretcher sa loob ng ambulansya, hinawakan ni Reyes ang braso ni Kevin. Dahil doon, napahinto si Kevin sa paghakbang. Mr. Kevin, mahinang sabi ni Reyes. Tumingin muna si Reyes sa paligid upang siguraduhing walang ibang nakakarinig. Si Zenaida ay nasa loob pa ng bahay, nagtatagal at nagsasabing magpapalit lamang ng damit. Bakit po? Tanong ni Kevin. May kaba na sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Reyes. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Kevin. Hindi ito ang unang pagkakataon na napunta ako sa bahay ninyo,
bulong ni Reyes. Nagulat si Kevin. Po, ano pong ibig ninyong sabihin? Lumalabas na hindi mo alam, patuloy ni Reyes. 6 na buwan na ang nakalilipas noong 18 ng Marso. Ako rin ang naka-duty sa ambulansya. Natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang tunog ng makina ng ambulansya na nakabukas. Nanggaling ako sa bahay ninyo nung gabing iyon, sabi ni Reyes. Ang nanay mo, si Lola Tess, ay nadatnan naming walang malay. Tulad din ng sitwasyon niya ngayon. Walang malay, mabilis ang tibok ng puso, tulala. Napahawak si Kevin sa pintuan ng sasakyan. Marso 18, pero wala po ako rito nung araw na yon. Nasa biyahe rin ako para sa trabaho. Nasa Davao rin ako noon. Tumango si Reyes. Alam ko. Dahil nung tinanong namin ang misteryosong babae sa bahay mo, ang misteryosong misis mo, tinanong namin siya kung nasaan ang anak ng matanda, kung pwede ka naming tawagan. Anong sinabi niya? Mabilis na tanong ni Kevin. Ang kanyang puso ay nag-uumpisa nang tumibok ng napakabilis. Sinabi niya sa amin na nasa ibang bansa ka, mahinang sagot ni Reyes. Sinabi ng misis mo na nasa malayo ka at hindi ka talaga maaring maabot o matawagan. Sinabi niyang siya na lamang ang bahala. Kaya dinala namin ang nanay mo sa St. Luke's Medical Center. Si Zenaida lang ang kasama. Napatigil si Kevin. Tila nawalan ng boses ang aking anak. Nasa ibang bansa? Bakit sinabi iyon ni Zenaida? Nandoon lang siya sa Davao. May signal ang kanyang telepono. Pwedeng-pwede siyang tawagan anumang oras. Bakit itinago sa kanya ang nangyari sa kanyang sariling ina? 6 na buwan na ang nakalilipas. 6 na buwan na pala na itago ang lihim na ito. Tumingin si Reyes kay Kevin nang may malalim na pag-unawa at paalala. Mr. Kevin, bilang isang paramedic, marami na akong nakitang iba't ibang sitwasyon. Ayaw kong manghimasok sa pamilya ninyo. Pero bilang isang anak, suriin mong mabuti ang nangyayari sa bahay ninyo. May mali. Sumakay na si Reyes sa ambulansya. Isinara ang pinto. Naiwan si Kevin na nakatayo sa gitna ng daan. Ang lamig ng gabi ay dumampi sa kanyang mukha, ngunit sa loob ng kanyang dibdib may nag-aalab na apoy ng pagdududa at galit. Kabanata 3, ang katotohanan sa nakatagong bisto ng siguro. Mabilis ang takbo ng ambulansya patungo sa ospital. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Kevin sa tabi ng kama ng kanyang ina. Hawak pa rin niya ang kamay ni Lola Tess. Habang umaandar ang sasakyan, inisip ni Kevin si Zenaida. Nasaan na ba siya? Nung paalis na ang ambulansya, sinabi ni Zenaida na susunod na lamang siya. Sabi niya, kailangan pa niyang magpalit ng damit. Kailangan pa niyang ayusin ang bahay. Magpapalit ng damit? Sa ganitong kritikal na sandali? Sa sandaling ang buhay ng kanyang biyenan ay nakatayo sa pagitan ng buhay at kamatayan? Napakasakit para kay Kevin. Ang mga salita ni Paramedic Reyes ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Marso 18. Iyon ang araw na pumunta siya sa Davao para sa isang mahalagang proyekto. Naalala pa ni Kevin, noong tumawag siya kay Zenaida nung gabing iyon, sinabi ni Zenaida na maayos ang lahat sa bahay. Sinabi pa nito na nakatutulog na nang mahimbing si Lola Tess. Subalit noong mga oras pa lang iyon, si Lola Tess ay isinasakay sa ambulansya. Nakatutulog? Hindi. Walang malay. Dinala sa St. Luke's Medical Center. At si Kevin ay walang kaalam-alam. Pagdating sa ospital, mabilis na ipinasok si Lola Tess sa emergency room. Ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling gumawa ng mga pagsusuri. Nilagyan siya ng dextrose. Nilagyan ng mga aparato para bantayan ang kanyang paghinga at tibok ng puso. Naiwan si Kevin sa waiting area. Ang silid ay tahimik. Ang tunog lamang ng mga aparatong medikal at ang mahihinang hakbang ng mga nurse ang naririnig. Upo, tayo, lakad pabalik-balik. Hindi mapakali si Kevin. Ang kanyang utak ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Si Kevin ay isang lalaking sanay sa mga numero at datos. Ang kanyang trabaho bilang isang analyst sa kumpanya ay ang magsuri-suri ng mga pattern. Ang maghanap ng mga nakatagong detalye sa mga malalaking file. Kapag may hindi nagtutugma sa mga datos, alam niyang may mali. At ngayon,
Ang sarili niyang buhay pampamilya ay may malaking hindi nagtutugma. Biglang naisip ni Kevin ang isang bagay, ang health insurance. Ang kanilang pamilya ay mayroong HMO at health insurance plan sa Philippines. Lahat ng pagpapagamot, lahat ng pagbili ng gamot sa mga kilalang botika, at lahat ng pagpunta sa emergency room ay nakatala at pumapasok sa app ng insurance sa kanyang telepono. Si Kevin ang pangunahing account holder. Siya ang nagbabayad ng monthly premium nito buwan-buwan mula sa kanyang sweldo. Inilabas ni Kevin ang kanyang smartphone. Nangangatog ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang application ng seguro. Nag-type siya ng kanyang password. Pumasok ang app. Pumunta siya sa bahagi ng claim history o ang talaan ng mga ginamit na benepisyo para sa kanyang dependent, para kay Lola Tess. Sa simula, ang nakikita lamang niya ay ang mga karaniwang pagpapakonsulta, ang mga buwanang check-up para sa mataas na presyon ng dugo. Ngunit noong i-scroll niya ang screen pababa, napatigil ang kanyang daliri. Nanlamig ang buong katawan ni Kevin. May mga claim sa talaan na hindi niya kailanman nalaman. Marso 18, St. Luke's Medical Center, emergency room admission. Ang halaga ng bayarin sa ospital, iyon na nga, ang sinasabi ng paramedic. Ngunit hindi lang iyon, ipinagpatuloy ni Kevin ang pagtingin sa mga nakalipas na buwan. 18 buwan na ang nakalilipas. Isa-isa niyang tiningnan ang mga petsa ng emergency claims at pagbili ng mga gamot gamit ang insurance card ng kanyang ina. Nobyembre 10 ng nakaraang taon, emergency consultation, petsa kung kailan siya nasa Cebu para sa isang conference. Enero 15, mabilis na pagpapakonsulta at pagbili ng gamot. Petsa kung kailan siya nasa Iloilo. Mayo 23, emergency room visit sa isa pang ospital. Petsa kung kailan siya nasa Cagayan de Oro. Lahat ng mga araw na may nakatalang emergency treatment o pagbili ng gamot para kay Lola Tess ay tumutugma ng 100%, 100% sa mga araw na wala si Kevin sa Maynila. Lahat ay mga araw na siya ay nasa biyahe sa ibang probinsya para sa kanyang trabaho. Hindi ito tsamba. Hindi ito aksidente. Ito ay isang pattern, isang nakatatakot na pattern. At ano ang gamot na paulit-ulit na binibili gamit ang reseta at siguro sa mga araw na iyon? Diphenhydramine. Tinitigan ni Kevin ang pangalan ng gamot sa screen ng kanyang telepono. Diphenhydramine. Isang uri ng antihistamine, isang gamot para sa allergy, ngunit may napakalakas na epekto ng pagpapatulog. Isang gamot na kapag ibinigay sa isang matanda na may katandaan na at may hypertension, ay pwedeng magdulot ng matinding pagkahilo, pagkawala ng memorya, sobrang pagpapatulog, at maging pagkawala ng malay tao. 500 piso, 500 dito. 1,000 piso, 1,000 doon. Paulit-ulit na pagbili ng gamot na ito sa tuwing wala siya sa bahay. Bakit? Bakit kailangang bumili ng napakaraming diphenhydramine tuwing wala siya? Bakit pinalalabas ni Zenaida na maayos ang lahat tuwing tumatawag siya mula sa Cebu, Davao o Iloilo? Nanginig ang kamay ni Kevin habang hawak ang telepono. Ang mga patak ng pawis ay nagsimulang lumabas sa kanyang noo. Naisip niya ang kanyang ina. Si Lola Tess na sa mga nakalipas na taon ay unti-unting nagiging ulyanin at laging nanghihina. Dati, inisip ni Kevin na ito ay dahil lamang sa kanyang tanda. Na ito ay likas na pagtanda ng isang tao na nasa edad na 75 taon. Ngunit ngayon, napagtanto niya ang katotohanan. Hindi iyon likas na pagtanda. May nagpapatulog sa kanyang ina. May nagpapahina sa kanya sa tuwing wala ang kanyang anak sa bahay. Sa sandaling iyon, narinig ni Kevin ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa hallway ng ospital. Tumingala siya. Si Zenaida. Naglakad si Zenaida patungo sa kanya. Malinis ang kanyang suot na damit. Maayos ang kanyang buhok. Walang anumang bakas ng pag-aalala o pagmamadali sa kanyang mukha. Kevin, mahinang sabi ni Zenaida. Kumusta na ang nanay? Anong sabi ng doktor? Tinitigan ni Kevin si Zenaida. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya sa loob ng maraming taon. Ang babaeng inakala niyang nag-aalaga sa kanyang ina habang siya ay nagtatrabaho ng malayo para kumita ng pera para sa pamilya. Mabigat ang paghinga ni Kevin.
Ibinaba niya ang kanyang telepono, ngunit ang mga numero at ang pangalan ng gamot, diphenhydramine, ay nakatatak na ng malalim sa kanyang isipan. Zenaida, mahinang sabi ni Kevin, ang kanyang boses ay malamig. May kailangan kang ipaliwanag sa akin. Kabanata Preccar, ang maling hakbang sa gitna ng mga kasinungalingan. Tahimik ang hallway ng ospital. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabagal na tibok ng aking puso at ang tunog ng aircon na tila malamig na umihip sa aking balat. Dito sa may labas ng kwarto ni Tess, pakiramdam ko ay huminto ang mundo. Ang maliit kong apo, ang aking buhay, ay nakahiga sa loob. Ang payat niyang katawan ay nakakabit sa mga makina. Para sa isang lola na tulad ko, wala nang mas masakit pa kaysa sa makitang nagdurusa ang iyong apo. Gusto kong pumasok, gusto kong hawakan ang kanyang maliit na kamay at sabihin sa kanya na matatag si Lola. Pero kailangan kong magpakatuto. Kailangan kong tumayo rito at maghintay sa sasabihin ng doktor. Hindi nagtagal, lumabas si Dr. Fuentes mula sa silid. May hawak siyang folder na kulay berde. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang ngiti. Sa mga sandaling tulad nito, kapag nakita mo ang ganoong mukha ng doktor, alam mong hindi maganda ang balita. Naglakad siya lapit sa amin ni Kevin. Si Kevin, ang aking anak, ay nakatayo sa tabi ko. Hawak niya ang aking balikat. Nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang mga kamay, kahit pinipilit niyang magpakatatap para sa akin. At dumatag din si Zenaida. Darating siya na tila bagong labas sa isang magasin. Maayos ang kanyang buhok, pinalitan ang kanyang damit at may konting ayos pa sa mukha. Sa gitna ng ganitong trahedya, nakuha pa niyang mag-ayos ng ganoon. Naglakad siya ng mabilis patungo sa amin, hawak ang kanyang mamahaling bag. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot, ngunit may halong kaba na pinipilit niyang itago sa likod ng kanyang porselanang mukha. Lumapit si Dr. Fuentes sa amin. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Kevin at huli kay Zenaida. Tumingin ang doktor sa kanyang hawak na papel. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Sinabi niya na nakuha na nila ang paunang resulta ng pagsusuri sa dugo ni Tess. May nakitang gamot sa kanyang katawan, isang napakataas na antas ng diphenhydramine. Diphenhydramine, isang gamot sa allergy at pampatulog. Mataas ang dosis, sobrang taas para sa isang maliit na batang tulad ni Tess. Sinabi ng doktor na kung nahuli pa kami ng kaunti sa pagdala sa kanya rito sa ospital, baka hindi na nakayanan ng puso ng bata. Ang gamot na yon sa ganong karaming dami ay pwedeng pumatay ng tao. Habang naglalahad ang doktor, pakiramdam ko ay nawalan ako ng hangin. Diphenhydramine, paano magkakaroon ng ganoong karaming gamot ang aking apo? Habang nakatayo kaming tulala ni Kevin, biglang nagsalita si Zenaida. Mabilis ang kanyang boses. Medyo mataas ang tono. Sinabi niya na baka daw nakalapit na naman ang bata sa cabinet ng mga gamot. Baka daw nakuha na naman ni Tess ang gamot doon ng patago. Napatigil ang lahat, tahimik, sobrang tahimik. Tumingin ako kay Zenaida. Tumingin din si Kevin sa kanya. Nakalapit na naman? Nakuha na naman ng patago? Iyon ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang malaking pagkakamali. Isang patak ng katotohanan na lumabas sa kanyang sariling dila nang hindi niya namamalayan. Bakit niya sinabing na naman? Ahamin niyo, 6 na buwan na ang nakalipas, nangyari na rin ang ganitong insidente. Si Tess ay naospital din dahil sa pag-inom ng maling gamot. Noong panahong iyon, paulit-ulit na sinabi ni Zenaida na wala siyang alam. Sinumpa pa niya sa harap ng altar na hindi niya alam kung paano nakuha ng bata ang gamot. Sinabi niya na wala siyang natatandaan. Pinagkaila niya ang lahat. Ngunit ngayon, dito sa harap ng doktor, bigla niyang nabanggit ang tungkol sa cabinet. Nabanggit niya na para bang isang lumang gawin na ito ni Tess. Naalala niya, tanda na tanda pala niya ang nangyari 6 na buwan na ang nakakaraan. Nakalimutan niya ang sarili niyang kasinungalingan dahil sa takot. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, kailangan niyang tandaan ang lahat ng kanyang kwento. Pero kapag dumating ang matinding kaba, lalabas at lalabas ang totoong alam ng matches.
Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Zenaida noong na-realize niya ang kanyang sinabi. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nagpalingalinga siya na tila gustong bawiin ang mga salitang bumalot sa hangin. Subalit huli na ang lahat. Narinig na namin. Narinig ng doktor. Narinig ni Kevin. Upang pagtakpan ang kanyang pagkakamali, mabilis na nagbago ang linya ni Zenaida. Nagsimula siyang magsalita ng walang hinto. Inilipat niya ang sisi sa bata. Sinabi niya na si Tess daw ay mahirap turuan. Matigas daw ang ulo ng bata. Sabi niya, madalas daw mag-isip si Tess ng mga kakaibang bagay at gumawa ng mga desisyong hindi mo inaasahan. Isang batang may kakaibang pag-uugali. Ika nga niya. Sinabi pa niya na baka daw gustong mag-atensyon ng bata, kaya ginawa iyon. Habang pinakikinggan ko siya, napapikit ako sa sakit. Paano naaatim ng isang ina na sabihin ang ganoong mga bagay tungkol sa kanyang sariling anak? Ang isang 7 taong gulang na bata, isisisi mo ang sarili niyang pagkalason? Tumingin ako kay Kevin. Nakikita ko ang panga ng aking anak na nagtatagpo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ng lungkot at ng matinding pagkabigo. Kilala ko ang aking anak. Si Kevin ay isang mabait na ama. Isang lalaking tahimik ngunit malalim mag-isip. Alam kong sa mga sandaling iyon, gustong-gusto na niyang sumigaw. Gusto na niyang tanungin si Zenaida. Gusto na niyang ilabas ang lahat ng galit na pumuputok sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya ginawa. Huminga ng malalim si Kevin. Isang mabagal at malalim na paghinga. Nakita ko kung paano niya pinilit na ibaba ang kanyang balikat. Unti-unting lumuwag ang kanyang nakakuyom na mga kamay. Humarap siya kay Zenaida. Ang kanyang mukha ay naging kalmado. Walang bakas ng galit, walang bakas ng pagdududa. Isang maskara. Nagsuot si Kevin ng sarili niyang maskara. Tumingin si Kevin kay Zenaida at tumango. Sinabi niya sa banayad na boses na baka nga tama si Zenaida. Baka nga daw nagkamali lang ang bata. Sinabi niya na kailangan nilang maging mas maingat sa susunod at dapat ay bantayan ng mabuti ang bahay. Nagulat ako sa narinig ko mula sa aking anak. Pero nang tumingin si Kevin sa akin, kahit sa isang mabilis na saglit lang, naintindihan ko ang lahat. May mensahe sa kanyang mga mata. Isang pakiusap mula sa isang anak patungo sa kanyang ina. Nay, magtiwala ka muna sa akin. Naintindihan ko. Kung aawayin ni Kevin si Zenaida ngayon, kung mag-aaway sila rito sa harap ng doktor, magiging alerto si Zenaida. Magtatago siya. Lilinisin niya ang kanyang mga bakas. Baka tumakas siya o gumawa ng mas masahol pa. Kailangang magpanggap si Kevin na naniniwala siya. Kailangan niyang patulugin ang pagdududa ni Zenaida upang lumabas ang buong katotohanan. Ito ay isang laro ng pagtitimpi, isang nakakapagod na laro. Nagpaalam si Dr. Fuentes pagkatapos sabihin ang mga dapat gawin para sa pagpapagaling ni Tess. Sinabi niya na kailangan pang manatili ng bata sa ospital ng ilang araw para masigurong ligtas ang kanyang mga organo. Ang bawat araw sa ospital ay nangangahulugan ng malaking gastos. Ang mga gamot, ang silid, ang bayad sa mga eksperto. Pwedeng umabot ito sa 50,000 piso o higit pa. Ngunit sa mga sandaling ito, ang pera ay walang halaga kumpara sa buhay ng aking apo. Nang umalis ang doktor, umupo si Zenaida sa sofa sa labas. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type. Tila balisa ang kanyang mga daliri. Hindi siya makatingin ng diretso sa aming dalawa ni Kevin. Nakatayo lang ako sa gilid, nakahawak sa aking rosaryo sa loob ng bulsa. Sa edad kong ito, marami na akong nakitang bagay sa mundo. Marami na akong nakilalang tao. May mga taong kapag nagkamali, yumuyuko at humihingi ng tawad. Ngunit may mga tao rin na kapag nagkamali, mas lalong nagtatakip ng mukha gamit ang panlilin lang. Si Zenaida ay gumawa ng isang malaking bakod ng kasinungalingan sa paligid ng kanyang sarili. Ngunit ngayong araw na ito, sa pamamagitan ng 2 salita, nagsimula ng magkaroon ng retaso ang kanyang bakod. Nakalapit na naman. Ang 2 salitang iyon ay mananatili sa aking isipan. Hindi ko iyon lilimutin
At alam kong hindi rin iyon lilimutin ni Kevin. Lumapit sa akin si Kevin at inakbayan ako. Umuwi ka muna, Nay. Pabulong niyang sinabi sa akin sa wikang Tagalog na puno ng paggalang. Ako na muna ang magbabantay dito kay Tess. Magpahinga ka muna sa bahay. Tumingin ako sa aking anak. Nakikita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Ang bigat ng dalawang suliranin, ang kalagayan ng kanyang anak, at ang pagtataksil ng kanyang asawa. Sigurado ka ba, anak? Tanong ko sa kanya nang mahina. Tumango siya. Opo, Nay. Kakayanin ko po. Kailangan kong maging matatag para kay Tess. Niyakap ko nang mahigpit ang aking anak. Sa loob ng aking puso, nagdasal ako sa Panginoon. Hiningi ko na bigyan kami ng lakas ng loob. Bigyan kami ng tiyaga na maghintay hanggang sa maging malinaw ang lahat. Bago ako tumalikod para umalis, tumingin ulit ako kay Zenaida. Nakatitig pa rin siya sa kanyang telepono. Walang kaalam-alam na ang lalaking nasa tabi niya, ang kanyang asawa, ay hindi na ang dating lalaki na madaling linlangin. Nagsimula na ang laban, hindi sa pamamagitan ng sigawan o galit, kundi sa pamamagitan ng tahimik na pagmamasid. Habang naglalakad ako palabas ng ospital, nararamdaman ko ang malamig na hangin ng gabi sa aking mukha. Iniisip ko si Tess, ang aking maliit na anghel. Gagawin namin ang lahat para protektahan siya. Kahit ano pa ang mangyari, lalabas at lalabas ang katotohanan. Dahil sa mundong ito, walang kasinungalingan ang mananatiling nakatago magpakailanman. Kabanata Wimi, ang pagtatapat ni Tess at ang inuming nakakaantok, malamig ang hangin sa loob ng kwarto sa ospital. Sa labas ng bintana, naririnig ang mahinang patak ng ulan sa mga dahon ng puno ng mangga. Ang tunog na iyon ay tila nagdadala ng kaunting katahimikan sa isang gabing puno ng pag-aalala. Sa ibabaw ng puting kama, nakahiga ang maliit na katawan ni Tess. Masyado siyang bata para sa ganitong lugar. Masyado siyang musmos para makaranas ng ganitong sakit. Nakatayo si Kevin sa tabi ng kama. Nakatingin siya sa kanyang iisang anak na babae. Ang kanyang puso ay parang pinipiga sa sakit. Ang mga mata ng bata ay dahan-dahang bumukas. Mabigat ang kanyang mga pilik mata. Lumingon si Tess sa paligid. Natatakot ang kanyang mga mata. Para siyang isang batang nawawala sa gitna ng maraming tao. Nang makita niya si Kevin, may lumabas na maliit na luha sa gilid ng kanyang mata. Daddy, ang boses ni Tess ay napakahina. Parang hangin lang na dumadaan sa mga dahon. Lumapit agad si Kevin. Umupo siya sa monoblock na upuan sa tabi ng kama. Kinuha niya ang maliit na kamay ni Tess. Ang kamay ng kanyang anak ay napakalamig. Hinawakan niya ito ng mahigpit, ngunit maingat. Ayaw niyang masaktan ang bata. Nandito si Daddy, anak. Huwag kang matakot. Ligtas ka na rito. Hinalikan ni Kevin ang noo ng kanyang anak. Naamoy niya ang amoy ng gamot at alkohol sa balat ng bata. Masakit para sa isang ama na makita ang kanyang anak sa ganitong kalagayan. Ang isang ama ay dapat na nagtatanggol sa kanyang pamilya. Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Kevin na may pader na humaharang sa kanila. Nagkatitigan ang mag-ama. Walang nagsasalita sa loob ng ilang segundo. Ang maririnig lamang ay ang tunog ng makina na nagbabantay sa tibok ng puso ni Tess. Ang takot sa puso ng isang bata, tumingin si Tess sa pinto ng kwarto. Tumingin siya ng ilang beses, para siyang may hinahanap o baka may kinatatakutan siyang pumasok. Daddy, wala ba si Tita Zenaida? Tanong ni Tess. Ang kanyang boses ay nanginginig. May malaking takot sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Umiling si Kevin. Wala siya rito, Tess. Tayong dalawa lang ang tao rito. Walang mananakit sa iyo. Mag-usap tayo ng mahinahon, ha? Huminga ng malalim ang maliit na bata. Yumakap siya ng mas mahigpit sa kamay ng kanyang ama. Para siyang kumakapit sa huling pag-asa. Daddy, hindi ko po iyon ginawa ng sabi ni Tess. Tumulo ang kanyang luha. Mabilis ang pagbagsak ng mga patak sa puting unan. Anong ibig mong sabihin, anak? Mahinahong tanong ni Kevin. Pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ayaw niyang matakot lalo ang bata. Nagsimulang magsalita si Tess. Mabagal ang kanyang boses.
Bawat salita ay may kasamang paghinga ng malalim. Sinabi ni Tess na hindi siya kumuha ng gamot ng mag-isa. Hindi siya naglaro sa lagayan ng gamot. Si Tita Zenaida daw ang nagbigay sa kanya. Araw-araw, kapag umalis si Kevin para magtrabaho sa malayo, nagbabago ang bahay. Kapag wala ang haligi ng tahanan, ang bahay na dapat ay ligtas ay nagiging ibang lugar. Tinawag ito ni Tess na inuming nakakaantok. Inuming nakakaantok. Inulit yon ni Tess sa kanyang isip. Isa iyong kulay rosas na likido. Inilalagay ito ni Zenaida sa isang baso ng tubig. O minsan, sa kanyang paboritong baso ng gatas. Sinasabi ni Tita Zenaida na pampalakas daw iyon, mahinang bulong ni Tess. Sinasabi niya na kapag ininom ko iyon, magiging mabait akong bata. Pero Daddy, masama ang lasa nito. Pait. Napakapait ng lasa sa aking dila. Naramdaman ni Kevin ang biglang paglamig ng kanyang sariling mga kamay. Ang kanyang dugo ay tila tumigil sa pag-agos. Ang dilim sa likod ng mga ngiti, muling nagpatuloy ang bata sa pagkukuwento. Hindi siya nagmadali. Bawat alaala ay mabigat para sa kanyang maliit na pag-iisip. Kinuwento ni Tess kung kailan ito madalas mangyari. Nangyayari ito kapag umalis na si Kevin para sa kanyang trabaho. Kapag pumupunta si Kevin sa ibang bayan para magtrabaho, naiwan sila Zenaida at Tess sa bahay. At kapag dumating ang gabi, may mga taong pumupunta sa bahay, mga kaibigan ni Zenaida. Pumupunta sila para maglaro ng baraha. Nagtatawanan sila ng malakas. Nag-iinuman sila ng alak sa sala. May mga tsismis at maingay na usapan hanggang madaling araw. Sa mga gabing iyon, ayaw ni Zenaida na mag-ingay si Tess. Ayaw niyang lumabas ang bata sa kanyang kwarto. Kapag dumating na ang mga bisita niya, sabi ni Tess habang nakatingin sa kanyang kumot, inilalabas na ni Tita Zenaida ang gamot. Sinasabi niya sa akin na inumin ko raw iyon agad. Kapag hindi ko ininom, magagalit siya. Naalala ni Tess ang mukha ni Zenaida. Ang mukha ng babae na dati ay nakangiti sa harap ni Kevin. Kapag wala si Kevin, ang ngiting iyon ay nawawala. Nagiging matigas ang kanyang mukha. Nagiging malamig ang kanyang mga mata. Ilang beses mo itong ininom, anak? Tanong ni Kevin. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas. May malaking bato na nakatambak sa kanyang dibdib. Maraming beses po, sagot ng bata. Lalo na kapag matagal kang wala sa bahay. Ilang libong piso ang pinaghihirapan ni Kevin buwan-buwan. Nagtatrabaho siya ng maigi sa labas para magkaroon sila ng magandang buhay. Nagpapadala siya ng 5,000, 10,000 piso para sa pagkain at pangangailangan sa bahay. Akala niya ay ligtas ang kanyang anak. Akala niya ay may nag-aalaga rito ng buong puso. Ngunit ang perang iyon ay ginagamit pala sa ibang bagay. At ang kanyang anak ay pinapatulog para lamang makapagsaya ang ibang tao. Tulad ng pagtira sa ilalim ng tubig, inilarawan ni Tess ang nararamdaman niya kapag naiinom niya ang gamot na iyon. Daddy, kapag nainom ko na iyon, biglang nag-iiba ang paligid, sabi ng bata. Pumikit si Tess, naalala niya ang pakiramdam. Para po akong berada sa ilalim ng tubig. Lahat ng bagay ay mabagal. Ang mga boses ng tao ay naririnig ko mula sa malayo. Malabo ang aking paningin. Gusto kong gumalaw, pero ayaw gumalaw ng aking mga paa. Gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa aking bibig. Napakasakit pakinggan ng mga salitang ito mula sa isang 7 taong gulang na bata. Ang pakiramdam ng pagkalunod, ang pakiramdam ng walang magawa. Sinabi ni Tess na subukan man niyang tumayo para kumuha ng tubig, bumabagsak lang siya sa sahig ng kanyang kwarto. Ang sahig ay malamig, at doon siya nakatutulog hanggang sa sumikat ang araw. Kapag nagising siya sa umaga, masakit ang kanyang ulo. Minsan ay nagsusuka siya sa banyo ng mag-isa. Sinubukan ng bata na magtanong kay Zenaida. Tinanong niya kung bakit kailangan niyang uminom ng gamot araw-araw kahit wala naman siyang lagnat. Ngunit ano ang isinagot ng babae? Ginamit ni Zenaida ang takot ng bata. Sabi ni Tita Zenaida, ang kwento ni Tess habang lumalapit ang boses sa tainga ng kanyang ama. Kapag sinabi ko raw ito sa iyo, magagalit ka sa akin. Sabi niya, iiwan mo raw kami. Sabi niya,
Titigil ka raw sa pagtatrabaho at mawawalan tayo ng pera. At kapag nangyari iyon, mapupunta ako sa isang lugar na walang pagkain. Ito ang pinakamalaking takot ng bata, ang mawala ang kanyang ama. Naisip ni Tess na kapag nagsalita siya, masisira ang pamilya. Naisip niya na kasalanan niya kapag napagod ang kanyang tatay, kaya pinili niyang tumahimik. Pinili niyang tiisin ang pait ng gamot gabi-gabi. Pinili niyang lumunod sa sarili niyang takot upang huwag lang mawalan ng trabaho ang kanyang ama. Isang napakabigat na pasanin para sa isang maliit na balikat. Ang pagtatapos ng katahimikan. Nakatitig si Kevin sa mukha ng kanyang anak. Ang galit sa kanyang puso ay hindi na maipaliwanag. Hindi galit na tulad ng apoy na mabilis lumiyab, kundi isang galit na malamig at matalim. Galit sa babaeng pinagkatiwalaan niya. Galit sa kanyang sarili dahil hindi niya napansin ang mga senyalis ng mas maaga. Naalala ni Kevin ang mga nakaraang buwan. Naalala niya kung paano nagbago si Tess. Dati, ang bata ay masayahin, palarong-laro sa bakuran kasama ang mga kapitbahay. Ngunit kamakailan lamang, naging tahimik ang bata. Laging nakatitig sa malayo, laging mabilis mapagod. Akala ni Kevin ay namimiss lang niya ang kanyang ina na pumasaw na noong 1 taon. Akala niya ay pagod lang ito sa paaralan. Hindi niya naisip. Hindi niya man lang naisip na ang panganib ay nasa loob mismo ng kanilang tahanan. Inabot ni Kevin ang 2 kamay ni Tess. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng bata. "Makinig ka sa akin, Tess," sabi ni Kevin. Ang kanyang boses ay matatag. "Hinding-hindi ako magagalit sa iyo. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Napakabait mong bata. Napakatapang mo dahil sinabi mo ito kay Daddy ngayon." Lumabas ang mas maraming luha sa mga mata ni Tess. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng takot. Ito ay luha ng kaginhawahan. Ang pakiramdam na sa wakas may naniniwala na sa kanya. Ang pakiramdam na ang nakatagong lihim ay lumabas na sa dilim. "Hindi ka na ulit iinom ng inuming iyon?" patuloy ni Kevin. "Pangako ko sa iyo, hindi ka na babalik sa kababaang iyon. Protektahan kita. Hinding-hindi na kita iiwan sa piling ng taong iyon." Niyakap ni Kevin ang kanyang anak. Inilagay niya ang kanyang ulo sa dibdib ng bata. Narinig niya ang hinay-hinay at pantay na tibok ng puso ni Tess. Sa labas ng ospital, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ang hangin ay umihip ng malakas sa mga puno ng saging at mangga sa paligid ng gusali. Ngunit sa loob ng maliit na kuwartong iyon, nagbago ang lahat. Nabasag na ang katahimikan. Ang lihim ng inuming nakakaantok ay naiswalat na. At para kay Kevin, ito na ang huling araw na magiging mahina siya. Gagawin niya ang lahat upang lumabas ang katotohanan at mabigyan ng katarungan ang sakit na dinanas ng kanyang iisang anak. Duoy jay lanoy dong chuong 6 Viet Laitoan, Bubangteng Filipino, Tagalog, Juoch Thiet Kitoy Ucho Kach Kong Ku AI Text-to-Speech, TTS, Nu 11 Labs, A4, Hayline. Van Phong Joy Tuong, Gan Gui, Sudung Kaungan, Nhip Ju, Ngat Ngitun Hien Bang Dao Kau, Chuyen Joy Boy Can Sang Philippines, Sudung Jong Peso, Kokuan DSWD, Bent Vien Lokal, Ksung Ho Ton Trong Nhu Po Opo, Nanay, Tito. Kabanata 6, ang pagsupo ng DSWD. Tahimik ang buong palapag ng ospital. Ang maririnig mo lang ay ang mahinang tunog ng mga makina at ang pabalik-balik na footstep ng mga nurse sa koridor. Nakatayo si Kevin sa tapat ng bintana. Nakatitig siya sa kalsada ng Quezon City. Maulan noong hapon na yon. Ang mga patak ng ulan sa salamin, para ring mga luha na hindi maiyak-iyak ng isang ama. Sa loob ng silid, natutulog si Maya. Ang liit-liit ng katawan ng bata sa gitna ng malaking kama. Ang braso niyang payat, may nakakabit na dextrose. Bawat salita na sinabi ni Maya kanina, bawat maliit na detalye tungkol sa kung paano siya pinakain ng gamot, ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Kevin. Paulit-ulit, mabigat, sobrang sakit sa dibdib. Hindi na ito aksidente, hindi na ito simpleng pagkakamali ng isang ina. May masamang nangyayari. At kailangan niya itong itigil bago maging huli ang lahat. Huminga si Kevin ng malalim. Pinalakas niya ang kanyang loob.
Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa opisina ni Dr. Fuentes. Nakaupo si Dr. Fuentes sa likod ng kanyang lamesa. Hawak niya ang mga chart at medical record ni Maya. Nang makita niya si Kevin, itinuro niya ang upuan sa kanyang tapat. "Doc," ang bungad ni Kevin. Ang boses niya mababa, medyo paos, pero napakadiin. Inilahad ni Kevin ang lahat-lahat ng ikinuwento ng kanyang anak. Hindi siya nagmadali. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang mga araw, ang mga oras, at ang mga kakaibang gamot na ipinapainom ni Zenaida sa bata kapag wala siya sa bahay. Habang nagsasalita si Kevin, unti-unting nabago ang mukha ni Dr. Fuentes. Ang kanyang mga kilay nagkasalubong. Ang hawak niyang bolpen natigilan sa gitna ng papel. Nang matapos magsalita si Kevin, tahimik ang silid sa loob ng ilang segundo. Bumuntong hininga si Dr. Fuentes. Inilapag niya ang ballpen. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kevin. "Ginoong Kevin," sabi ng doktor, "kung totoo ang lahat ng ito, hindi na lang ito simpleng kapabayaan. Kailangan na nating kumilos. Ngayon din." Pindot ng doktor sa intercom. Tinawag niya ang head nurse. Sa Pilipinas, kapag may hinala ng child abuse o child poisoning sa isang ospital, mayroong malinaw na protocol. Kailangang ipagbigay alam agad ito sa mga awtoridad, sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ikinasa ng ospital ang Child Protection Protocol. Wala nang pag-aalinlangan. Pagkaraan ng halos 1 oras, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang babae. Katamtaman ang taas, maikli ang buhok, at may hawak na makapal na folder. Simple lang ang kanyang kasuotan, pero ang kanyang mga mata, halatang napakarami ng nakitang hirap sa buhay. Siya si Joyce Tanner, isang senior social worker mula sa DSWD. "Magandang hapon po, Doc." "Magandang hapon po, Ginoong Kevin," bati ni Joyce. Ang boses niya ay kalmado, warm, yung tipong nakakapanatag ng loob ng isang taong nagugulumihanan. Naupo si Joyce sa tabi ni Kevin. Karamihan sa mga magulang na nasa ganitong sitwasyon ay umiiyak, nagwawala, o kaya ay nagmumura sa galit. Pero si Kevin, iba. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmura. Wala siyang sinabing masamang salita laban kay Zenaida. Sa halip, binuksan ni Kevin ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang malaking brown envelope. Sa loob ng envelope, may mga papel. Mga malinis at organisadong papel. Inilatag ni Kevin ang mga ito sa mesa. "Ma'am Joyce," simula ni Kevin, "ito po ang buong talaan ng mga biyahe ko sa trabaho sa nakalipas na 6 na buwan. Ito rin po ang resibo ng mga sinweldo ko at ang mga gastos sa bahay." Ipinatong niya ang isa pang papel. "At eto naman po, ang comparison chart na ginawa ko. Sa kaliwa, ang mga petsa kung kailan ako wala sa Maynila dahil sa business trip. Sa kanan, ang mga petsa kung kailan isinugod si Maya sa klinik at ospital." Tumingin si Joyce sa mga papel. Kada petsa na wala si Kevin sa bahay. Pagkalipas lang ng 2 o 3 araw, laging nagkakasakit si Maya. Laging may emergency. Laging may binibiling mahal na gamot na nagkakahalaga ng 10,000 piso, 15,000 piso, hanggang umabot na sa daan-daang libong peso ang naipon. Hindi lang yon. Inilabas din ni Kevin ang mga resibo ng pharmacy na nakuha niya sa drawer ni Zenaida. May mga pangalan ng gamot na hindi kailanman nireseta ng pambatang doktor ni Maya. Mga gamot na pampatulog para sa matatanda. Mga gamot na nakakalula. Tinitigan ni Joyce ang mga numero. Tinitigan niya ang mga lagda. Matagal siyang tumahimik. Ang daliri niya dahan-dahang gumagapang sa mga linya ng papel. Inangat ni Joyce ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Kevin. Sa mga mata ng social worker, wala na ang karaniwang lamig ng isang opisyal. May awa, may galit din para sa bata, pero higit sa lahat, may malalim na paggalang para sa amang ito. "Ginoong Kevin," malumanay na sabi ni Joyce. "Napaka-organisado mo at napakatapang mo." Huminto si Joyce, huminga ng malalim. "Gusto kong maging tapat sa iyo. Nakakita na ako ng maraming kaso sa DSWD, pero ito, malinaw ito. Hindi ito aksidente. Hindi ito kapabayaan ng isang ina na nakalimot lang."
Tumitig si Joyce sa mga mata ni Kevin. Ito ay isang organisado at paulit-ulit na pang-aabuso sa bata. Sa madaling salita, systematic poisoning. Ang salitang iyon, poisoning o paglalason, ay parang kidlat na gumuhit sa hangin. Kahit na matagal na itong pinaghihinalaan ni Kevin, ang marinig ito mismo mula sa isang opisyal ng DSWD ay ibang klase ng sakit. Nanginig ang kamay ni Kevin sa ibabaw ng mesa. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang pigilan ang panginginig ng kanyang labi. Lason. Ang sarili niyang asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay unt-unting nilalason ang sarili nilang anak. Para lang sa pera? Para lang sa atensyon? Napakasakit. Inabot ni Joyce ang kamay ni Kevin. Tinapik niya ito ng dahan-dahan. Makinig ka sa akin, Kevin, sabi ni Joyce. Ang tono niya ngayon ay napakaseryoso. Mula sa sandaling ito, hawak na ng DSWD ang kaso ni Maya. Kami na ang proteksyon niya. Ano pong kailangan kong gawin? Tanong ni Kevin. Una, sabi ni Joyce, kailangan mong magpakatagaw. Huwag na huwag mong ipapahalata kay Zenaida na may alam ka na. Umiling si Joyce ng bahagya. Huwag mo siyang kakausapin. Huwag mo siyang susumbatan. Huwag mo siyang sisisihin. Pag-uwi mo sa bahay ninyo ngayong gabi, umasta ka na para bang walang nangyari. Bakit po? Tanong ni Kevin. Gusto ko na siyang palayasin sa bahay. Gusto ko na siyang idiretso sa kulungan. Naiintindihan ko ang galit mo, sagot ni Joyce. Sobra. Kahit sinong ama, ganun ang mararamdaman. Pero kapag kinaharap mo siya ngayon, kapag nag-away kayo, pwede niyang itanggi ang lahat. Pwede niyang itapon ang mga natitirang ebidensya. O mas malala pa, baka kung ano pa ang gawin niya bago natin siya mapigilan. Tumingin si Joyce sa pinto kung saan naroon ang silid ni Maya. Ang priority natin ngayon ay ang kaligtasan ng bata at ang sigurado na pagkakulong ng taong gumawa nito. Kailangan natin ng kumpletong legal custody. Kailangan natin ng temporary protection order mula sa korte. Tumango si Kevin, dahan-dahan, nauunawaan niya. Kailangan niyang maging malamig. Kailangan niyang maging matalas para kay Maya. Magpapadala ang DSWD ng mga kinatawan para magbantay sa kwarto ni Maya dito sa ospital, patuloy ni Joyce. Hindi na natin hahayaan na makalapit si Zenaida ng mag-isa sa bata. Lahat ng pagbisita, kailangang may kasamang social worker or nurse. Salamat po, Ma'am Joyce, sabi ni Kevin. Huwag ka munang magpasalamat, ngumiti ng konti si Joyce, isang ngiti ng pagdamay. Mahaba pa ang laban na ito, magiging magulo. Maraming sasabihin ng ibang tao, ang mga kamag-anak ninyo, ang mga kapitbahay. Baka sabihin nila, bakit mo ginagawa ito sa sarili mong asawa? Baka sisisihin ka pa nila. Huminto si Joyce, sabay diin sa bawat salita. Pero tandaan mo, ginagawa mo ito para iligtas ang buhay ng anak mo. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Paglabas ni Joyce sa opisina, naiwan si Kevin na mag-isa. Lumakad siya pabalik sa kwarto ni Maya. Gising na ang bata. Nakaupo siya sa kama, hawak ang isang maliit na stuffed toy na usa na binili sa kanya ng kanyang ama noong nakaraang taon. Nang makita ni Maya si Kevin, "Bakit mo naman naisip yan, Maya?" Yumuko ang bata. Nilaro niya ang tainga ng stuffed toy. Kasi po, kapag pinapakain niya ako ng gamot, hindi po siya nakangiti. Galit ang mukha ni Mama. Sinasabi niya, kapag hindi ko ininom, maiiwan daw po akong mag-isa. Pumatak ang isang luha mula sa mata ni Kevin. Hindi na niya napigilan. Agad niyang pinunasan ang kanyang pisngi bago ito mapansin ng bata. Yumakap siya kay Maya. Dahan-dahan, maingat, para hindi magalaw ang dextrose sa kanyang braso. Inilagay ni Kevin ang kanyang baba sa ulo ng anak. Naamoy niya ang amoy ng baby shampoo na gamit nito. "Makinig ka kay Papa, Maya," bulong ni Kevin sa tainga ng bata. "Walang galit sa'yo. Napakabuti mong bata at hinding-hindi ka maiiwan na mag-isa." Huminga si Kevin ng malalim. "Protektahan ka ni Papa. Kahit anong mangyari, ipagtatanggol kita." Pumikit si Maya. Naramdaman ng bata ang init ng yakap ng kanyang ama. Sa wakas, pagkalipas ng napakaraming araw ng takot at sakit, naramdaman din niya ang tunay na kaligtasan.
Sa labas ng bintana, patuloy ang buhos ng ulan sa Quezon City. Pero sa loob ng silid na iyon, nagsimula ng mabuo ang isang pader. Isang pader ng proteksyon na ginawa ng pagmamahal ng isang ama at ng katarungan ng batas. Wala nang makakapanakit pa kay Maya, hindi na uli. Kabanata 20. Ang talaan ng katotohanan, malamig ang gabi. Habang ang buong lungsod ng Maynila ay natutulog na, ang ilaw sa maliit na mesa sa sulok ng aming kwarto ay patuloy na nakatitig sa dilim. Nakatayo ako sa may pintuan, pinagmamasdan ng aking anak na si Kevin. Si Kevin ay isang taong sanay sa mundo ng negosyo. Sanay siya sa pakikipag-usap at pakikipagkasundo sa malalaking kumpanya. Ngunit ngayong gabi, hindi negosyo ang kanyang ginagawa. Ang bawat pagpindot niya sa laptop, ang bawat papel na kanyang binabasa ay para sa buhay at katarungan ng kanyang sariling anak. Para sa isang ina na tulad ko, masakit makita ang iyong anak na gumagawa ng ganitong bagay. Ang gumawa ng ebidensya laban sa sarili niyang asawa. Ngunit wala kaming ibang pagpipilian. Kumuha si Kevin ng isang basong mainit na kape. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng bahagya. Isang ngiti ng pagod, ngunit may kasamang matinding determinasyon. Magpahinga ka na po, Nay, pabulong niyang sinabi sa akin. Hindi ako makakatulog, anak, sagot ko habang lumalapit sa kanya. Gusto kitang samahan. Umupo ako sa tabi niya. Nakita ko ang screen ng kanyang computer. May isang malaking talahanayan doon, isang Excel file. Puno ito ng mga numero, mga petsa at mga pangalan. Nagsimula ang lahat noong hating gabi. Tinawagan ni Kevin ang kanyang mapagkakatiwalaang assistant sa opisina, si Rene. Si Rene ay matagal nang nagtatrabaho kay Kevin, mabilis at maasahan. Sinabi ni Kevin kay Rene na kailangan niya ang lahat ng record ng kanyang mga biyahe sa negosyo sa nakalipas na 2 taon. 24 na buwan. Lahat ng flight ticket, lahat ng resibo ng hotel at lahat ng ulat ng kanyang mga gastos kapag nasa ibang probinsya siya o nasa labas ng bansa. Hindi na nagtanong si Rene kung para saan ang mga iyon. Alam niyang may mabigat na pinagdadaanan si Kevin. Sa loob lang ng 1 oras, na-isend na ni Rene ang lahat ng dokumento sa email ni Kevin. Pagkatapos noon, nagsimula na ang totoong trabaho ni Kevin. Kinuha niya ang mga resibo mula sa mga botika na aming nakuha. Kinuha rin niya ang mga record mula sa pribadong klinika kung saan dinala si Tess noong mga nakaraang buwan. At huli, binuksan niya ang babasahin na naglalaman ng opisyal na pahayag ni Reyes, ang rescue man na sumaklolo kay Tess noong araw na iyon. Nagsimula siyang magpares ng mga petsa. Ito ang paraan ng isang eksperto. Hindi siya nagpadala sa galit. Hindi siya umiyak. Ginamit niya ang kanyang talino upang bumuo ng isang pader ng ebidensya na hindi kayang tibagin ng kahit sinong abogado. Hating gabi na, ngunit ang mga mata ni Kevin ay nakatutok pa rin sa screen. Inilagay niya sa unang kolum ang mga petsa kung kailan siya wala sa bahay. Mga araw na kailangan niyang lumipad patungong Cebu, Davao o maging sa labas ng bansa para sa kanyang mga business meeting. Sa pangalawang kolum, inilagay niya ang mga petsa ng resibo ng pagbili ng diphenhydramine sa mga botika malapit sa aming lugar. At sa pangatlong kolum, inilagay niya ang mga araw kung kailan nagkasakit si Tess, naging matulugin o kailangang dalhin sa ospital. Habang pinagmamasdan ko ang ginagawa niya, unti-unting lumilitaw ang isang nakakatakot na katotohanan, isang paulit-ulit na halimbawa, isang pattern, unang ulit. Nobyembre ng nakaraang taon, lumipad si Kevin patungong Cebu para sa isang 3 araw na kumperensya. Sa ikalawang araw ng kanyang pag-alis, may resibo ng pagbili ng gamot sa pampatulog. Sa ikatlong araw na ospital si Tess dahil hindi siya magising. Ikalawang ulit, Pebrero ng taong ito. Pumunta si Kevin sa Davao. Habang wala siya, bumili ulit ng gamot. At noong gabing yon, tumawag si Zenaida kay Kevin habang umiiyak, sinasabing may sakit ang bata. Pangatlo, pang-4, pang-5 ulit. Hanggang sa makarating kami sa ika-7 ulit. Ang nangyari nitong nakaraang araw lang. 7 beses na umalis si Kevin sa bahay para sa kanyang trabaho.
At sa eksaktong 7 beses na iyon, si Tess ay pinalamon at pinainom ng napakataas na dosis ng gamot. 7 beses. Walang mintis, walang pagkakamali. Nakatitig kami sa screen ng computer. Ang mga linya at numero ay hindi nagsisinungaling. Malamig ang aking mga kamay. Napahawak ako ng mahigpit sa aking dibdib. Ang sakit. Napakasakit para sa isang lola na makita ang ganitong katotohanan sa papel. Hindi ito aksidente. Hindi ito dahil sa pagiging matigas ang ulo ng bata, tulad ng sinasabi ni Zenaida sa ospital. Ito ay isang planadong bagay. Isang paulit-ulit na gawa na ginagawa tuwing wala ang aking anak sa bahay. Tumingin ako kay Kevin. Ang kanyang mukha ay parang gawa sa bato. Walang luha sa kanyang mga mata, ngunit nakikita ko ang matinding sakit sa kanyang kaibuturan. 7 beses, "Nay," pabulong na sabi ni Kevin. Ang kanyang boses ay pinalalabas ng marahan, ngunit may bigat na tulad ng isang malaking bato. 7 beses niyang ginawa ito sa aking anak. "Kevin," ang tanging nasabi ko lang, hinawakan ko ang kanyang kamay. Sumandal si Kevin sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, isang mahaba at mabagal na paghinga. Alam ko ang iniisip niya. Iniisip niya kung gaano karaming pera ang kanyang kinita sa mga biyaheng iyon. Libu-libong piso. Mga perang ginamit para bumili ng magagandang damit, mamahaling bag at luho para sa kanyang pamilya. Ngunit habang kumikita siya ng pera sa ibang lugar, ang kanyang sariling anak ay dahan-dahang nalalason sa loob ng kanilang sariling bahay. Ang pera ay walang halaga kapag ang kapalit ay ang kaligtasan ng iyong anak. Subalit sa kabila ng sakit, nakikita ko ang pagbabago kay Kevin. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay naging isang malamig at matalas na layunin. Iniligtas niya ang file. Pinangalanan niya ito sa kanyang computer. Abo ng katotohanan. Inisip niya ang bawat anggulo. Paniguradong maghahanap ng dahilan si Zenaida. Sasabihin niya marahil na nagkamali lang ang botika. Sasabihin niya na baka bumili siya ng gamot para sa sarili niya. Sasabihin niya na baka aksidente lang ang lahat. Ngunit paano mo maipapaliwanag ang 7 beses? Kapag ang isang bagay ay nangyari ng 1 beses, pwedeng aksidente. Kapag nangyari ng 2 beses, pwedeng pagkakataon lang. Ngunit kapag nangyari ng 7 beses, sa eksaktong mga araw na wala ang ama ng bahay, ito ay isang patunay na hindi na maikakaila ng kahit kanino. Ito ang lakas ng ebidensya na ginawa ni Kevin. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa pakikipagnegosyo upang hindi na makalabas si Zenaida sa kanyang sariling bitag. Medyo maliwanag na sa labas. Nag-uumpisa ng sumikat ang araw sa kalangitan. Ang mga ibon sa labas ng bintana ay nagsisimula ng umawit. Isinarado ni Kevin ang kanyang laptop. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa malayo kung saan ang araw ay dahan-dahang lumilitaw. "Anong gagawin natin ngayon, Kevin?" Tanong ko habang tumatayo rin ako mula sa upuan. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malinaw. Wala na ang pagdududa. Wala na ang takot. "Pupunta tayo sa ospital, Nay," sabi niya sa isang banayad ngunit matatag na boses. "Titingnan natin si Tess. At pagkatapos, hihintayin natin ang tamang panahon para ipakita ito." "Magpanggap pa rin ba tayo sa harap ni Zenaida?" Tanong ko ulit. Tumango si Kevin. "Opo. Nay, kailangan pa rin nating magtiis ng kaunti. Kailangan nating siguraduhin na ligtas na si Tess bago natin ibagsak ang lahat ng ito sa kanya. Hindi siya makakatakas." Lumapit ako sa aking anak at inayos ang kanyang kolorete sa damit. Isang mabait na bata si Kevin. Palaging maunawain, palaging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ngunit ngayong araw na ito, nakikita ko na ang isang ama na handang lumaban para sa kanyang anak. Bumaba kami sa kusina para uminom ng kaunting mainit na tubig. Ang bahay ay tahimik pa rin. Ang mga larawan ni Zenaida na nakasabit sa dingding ay tila nakatitig sa amin. Ang mga larawang iyon, kung saan nakangiti siya ng matamis, ay tila isang malaking palamuti lamang pala. Sa likod ng magandang mukha at mamahaling mga damit, may nakatagong isang madilim na lihim. Ngunit ang lihim na iyon ay hindi na mananatiling lihim.
sapagkat sa loob ng flash drive na hawak ni Kevin ngayon sa kanyang bulsa, naroon ang buong katotohanan. Isang talahanayan ng mga numero at petsa na magtatapos sa lahat ng kasinungalingan. Tumingin ako sa kalangitan sa labas. Nagdasal ako ng tahimik sa aking puso. Hiningi ko sa Panginoon na gabayan ang aking anak sa bawat hakbang na kanyang gagawin. Ang gabi ng mga lihim ay tapos na. At sa pagdating ng bagong umaga, ang katotohanan ay dahan-dahan na ring lalabas sa liwanag. Kabanata 8. Ang tahimik na desisyon ng isang amagabi na sa labas ng ospital. Ang mga ilaw sa daan ay tila maliliit na bolang dilaw sa gitna ng dilim. Sa loob ng kwarto, tahimik na natutulog si Tess. Ang kanyang paghinga ay banayad at pantay na. Nakatayo si Kevin malapit sa bintana. Hawak niya ang kanyang cellphone sa isang kamay. Sa kabilang kamay, hawak niya ang isang maliit na notebook at isang ballpen. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Nag-vibrate ito ng mahina. Pangalan ni Zenaida ang lumabas sa screen. Huminga ng malalim si Kevin. Pumikit siya ng ilang segundo upang kalmahin ang kanyang puso. Ang galit sa kanyang dibdib ay parang bulkan na gustong sumabog. Ngunit alam niya, hindi ito ang tamang oras para magalit. Pinalipas niya muna ang ilang ring bago niya sinagot ang tawag. Ang boses ng pagpapanggap. Hello, Kevin? Mabilis na narinig ang boses ni Zenaida sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malamig at parang walang nangyari. Tila isang ordinaryong gabi lamang para sa kanya. Kumusta na si Tess? Tanong ni Zenaida. Umuwi ka na ba? Nag-aalala ako rito sa bahay. Hindi ako makatulog dahil sa batang yan. Nanatiling tahimik si Kevin ng ilang segundo. Inilagay niya ang telepono sa speaker. Binuksan niya ang notebook sa ibabaw ng maliit na mesa. Nandito pa kami sa ospital, mahinahong sagot ni Kevin. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon, walang galit, walang galak. Narinig ni Kevin ang pagbuntong hininga ni Zenaida sa kabilang linya. Isang tunog ng pagkainip. Hay, salamat naman at tumawag ka, sabi ni Zenaida. Alam mo naman ang batang iyan, Kevin. Napakasaway kamakailan. Ginawa ko na ang lahat para alagaan siya habang wala ka. Nagluto ako, naglinis ng bahay, at nagtiis sa mga sigaw niya. Pero napakatigas talaga ng ulo niya. Nagsimulang magsulat si Kevin sa kanyang notebook. Isinulat niya ang petsa, isinulat niya ang oras, at isinulat niya ang mga salitang sinabi ni Zenaida, word for word. Bawat kasinungalingan ay itinala niya ng malinaw. Ang matalim na ballpen nagpatuloy si Zenaida sa pagpapatupad ng kanyang drama. Alam mo ba, Kevin, bago ka umuwi nung isang araw, ayaw niyang kumain ng hapunan, patuloy ng babae. Binigyan ko siya ng gatas at masarap na pagkain, pero itinapon niya lang. Nagdadahilan pa na masakit daw ang ulo niya. Baka kung ano-ano na naman ang kinain niya sa labas kasama ng mga kalaro niya. Tahimik na nagsusulat si Kevin. Narinig niya ang bawat linya. Narinig niya kung paano baliktarin ng babae ang katotohanan. Ang inuming nakakaantok na ipinilit ipainom sa bata ay ginawa niyang masarap na pagkain. Ang sakit na naramdaman ng bata ay ginawa niyang pagmamatigas ng ulo. Gusto sana niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa kabilang linya, alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa mo sa anak ko. Ngunit pinigilan ni Kevin ang kanyang sarili. Alam niya ang patakaran sa buhay. Kapag ang isang tao ay nagagalit at sumisigaw, nagiging alerto ang kalaban. Kapag nalaman ni Zenaida na booking na siya, maaari siyang tumakas. Maaari niyang itago ang mga natitirang gamot sa bahay. Maaari siyang mag-imbento ng iba pang kwento para linlangin ang mga pulis o ang mga kapitbahay. Ang galit na mabilis sumiklab ay mabilis din mawala. Ngunit ang tahimik na katotohanan, kapag naisulat sa papel, ay hindi na mabubura. Ang notebook na ito ang magiging sandata niya. Ang plano ng isang ama. Ganun ba? Tugon ni Kevin sa telepono. Maikli lang ang kanyang sagot. Oo, Kevin, mabilis na sabi ni Zenaida. Kaya huwag mo siyang masyadong spoilin dyan sa ospital. Pag-uwi niya rito, ako na naman ang mahihirapan sa kanya. Ako ang nagpapakapagod dito habang nagtatrabaho ka. Nagpatuloy ang pagsusulat ni Kevin. Ang dulo ng kanyang bolpen ay baon sa papel.
Ako ang nagpapakapagod. Inulit iyon ni Kevin sa kanyang isip. Inisip niya ang 5,000, 10,000 piso na ipinapadala niya buwan-buwan mula sa kanyang sweldo. Ang perang pinaghirapan niya sa ilalim ng init ng araw. Ang perang dapat ay para sa pagkain at edukasyon ni Tess, na napunta lang sa alak, sa baraha at sa pambili ng gamot na nagpahamak sa kanyang anak. Sige Zenaida, sabi ni Kevin. Magpahinga ka na muna riyan. Sige, umuwi ka agad bukas, ha? Walang magbabantay ng bahay, huling sabi ng babae bago ibinaba ang telepono. Nang mamatay ang tawag, pumatak ang katahimikan sa kwarto. Inilagay ni Kevin ang telepono sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa mga pahina ng kanyang notebook. Puno na ito ng mga tala. Bawat salita ni Zenaida ay nakasulat doon. Ang bawat kasinungalingan ay may katapat na oras at petsa. Tumingin si Kevin sa kanyang anak na si Tess. Hindi na muling makakalapit ang babaeng iyon sa kanyang anak. Ito ang kanyang tahimik na pangako. Tatanggalan niya si Zenaida ng lahat ng karapatan sa bahay at sa bata. Gagamitin niya ang batas. Gagamitin niya ang mga medikal na ulat mula sa doktor at ang mga tala sa notebook na ito. Hindi siya gagamit ng dahas. Gagamitin niya ang hustisya. Isinarado ni Kevin ang notebook ng dahan-dahan. Ang tunog ng pagtatakip nito ay tila ang huling patak ng pinto na nagsasara sa buhay ni Zenaida sa kanilang tahanan. Tumingin siya sa bintana. Ang dilim sa labas ay dahan-dahang nawawala habang lumalapit ang umaga. Para kay Kevin, ang laban ay nagsisimula pa lamang, ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Ang wakas, ang pagbangon ng isang pamilya. Lumipas ang mga araw. Ang init ng araw sa umaga ay dahan-dahang pumasok sa bintana ng ospital. Ang mga ibon sa puno ng mangga sa labas ay nagsimulang umawit. Dumating na ang araw ng paglabas ni Tess sa ospital. Hawak ni Kevin ang maliit na kamay ng kanyang anak habang naglalakad sila palabas. Ang lakad ng bata ay mas matatag na. Ang kulay sa kanyang mga pisngi ay nagbalik na rin. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Hindi na sila bumalik sa lumang bahay kung saan naroon si Zenaida. Pumunta si Kevin sa barangay hall. Kasama ang ulat mula sa doktor at ang mga tala sa kanyang notebook, inire-report niya ang lahat. Ang batas ay kumilos ng mabilis. Ang katarungan na dating tila malayo ay naging mabilog at malinaw. Naisara na ang pintuan para kay Zenaida. Hindi na siya makakalapit kailanman. Nang hapon na iyon, sumakay sina Kevin at Tess sa isang jeepney patungo sa bahay ng lola ni Tess sa lalawigan. Doon, sa piling ng pamilya, may malamig na hangin at may malaking bakuran. Naroon ang tunay na tahanan. Inilagay ni Kevin si Tess sa duyan sa ilalim ng puno. "Daddy?" Mahinang tawag ni Tess habang nakatingin sa ulap. "Bakit, anak?" Tanong ni Kevin habang hinahawakan ang tali ng duyan. "Wala na po bang pait?" Tanong ng bata. "Pait." Inulit iyon ni Kevin sa kanyang isip. Ang pait ng gamot. Ang pait ng kasinungalingan. Ang pait ng mga gabing puno ng takot. Ngumiti si Kevin ng buong pagmamahal. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak. "Wala na, Tess," sagot ni Kevin. "Wala na ang pait. Tamis at payapa na lang ang natitira para sa atin." Ipinikit ni Tess ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa pagod mula sa paglalaro at sa pakiramdam ng lubos na kaligtasan. Nakatayo si Kevin habang pinagmamasdan ang kanyang anak na payapang natutulog. Naalala niya ang lahat ng tiis, ang mga libong piso na kanyang pinaghirapan, ang mga gabing walang tulog sa ospital. Ang lahat ng iyon ay sulit. Dahil ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang ama ay ang protektahan ang kanyang dugo't laman. Ang iligtas ang kanyang anak mula sa dilim. Ang nakaraan ay natapos na. Ang bagong umaga ay nagsimula na para sa mag-ama. Sa tulong ng may kapal, ang kanilang buhay ay muling mapupuno ng pag-asa, pagmamahal at tunay na kapayapaan.